Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Sa mga kayong panig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas, nanawa kayo ng bidyong ito na malakas, malusog, walang sakit at karamdaman at kung may pagsubok man, agad-agad ninyong mapagtatagumpayan. Amen to that. Para masaya naman ang ating bagong taon sa taong ito ng 2026. Tayo po ay hahangon ng ating pagbasa para sa araw na ito ng Lunes, Enero 5, 2026, January 5, 2026. Hahangin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata ay 4, mga talatang 12 hanggang 17, at tatalo ng 23 hanggang 25. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hanggaran ng Zabulon at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito ay siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa ilalim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga, at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinapahirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin po natin na magpasimula na ng ministeryo ang ating Panginoong Yesus ay siya namang pagtatapos ng ministeryo ni Juan Bautista, na kung saan siya ang naging tinig sa ilang upang ihanda ang pagdating ng ilaw, ng kordero, ng banal ng Diyos, ang tunay at totoong Mesiyas. Tignan po ninyo sa ating pagbasa. May mga panahon talagang may nagtatapos at mayroon namang dumarating na bago. Pansinin po natin si Juan Bautista, tanggap niya yung kanyang kapalaran na yon. Ang mahalaga, siya ay nagpagamit bilang kasangkapan ng Panginoon para sa pagdating ng bugtong na anak ng ating Panginoon. At hindi lang yon, mapapansin din natin ng pagsisimula ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus, siya ay lumipat ng ibang lugar sa Capernaum. At sinasabi na doon sa kanyang napuntahan, siya ay naging maningning na ilaw sapagkat yung dalawang lugar o dalawang bayan na yun ay nag-aapuhap sa lilim ng kamatayan. Ibig sabihin, siguro wala ng pag-asa, maraming suliranin, pero nang dumating ang Panginoon, naging blessing siya para sa kanila. So maganda ring pagtularan na tayo sa lahat ng ating pinupuntahan, sa lahat ng ating tinutungtungan ng mga paa, sa bawat nararating natin, dapat nagiging pagpapala tayo, nagiging blessing tayo para sa kanila. Katulad ng ating Panginoong Yesus na siya ay naging pagpapala, blessing sa dalawang bayang ito na tinutukoy na nag-aapuhap sa dilim. Si Jesus ang naging liwanag para sa kanila. Puntahan na po natin ang pinakasusing talata sa ating pong pagninilay. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea. Liwanag na taglay nito ay siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Ang tinutukoy na liwanag na tumatanglaw ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya yung naging liwanag para sa kanila. Hindi nag-aksaya ng panahon si Jesus na magbalik siya sa Galilea matapos mabilanggo si Juan Bautista. Agad na nangaral si Jesus, nagpagaling, at nagpalayas ng masasamang espiritu. Tingnan po ninyo yung ministeryo ng ating Panginoon. Himala at kababalaghan ng kanyang ginagawa, kaya naman dinudumog siya sapagkat nababalitaan ng mga tao ang kanyang mga ginagawa. Sinong dumudumog sa kanya? Di yung mga tao may pangailangan sa Diyos, may sakit karamdaman, pinapahirapan ng masamang espiritu, di ba? At hindi lang yon, marami rin nagtatanong,
Maraming ososero, o, di ba? Maraming mga pariseo, eskriba, mga pinuno ng bayan. Sino bang tawag ito? Di ba? Agad na nangaral si Jesus, nagpagaling at nagpalaya sa masasamang espiritu sa kanyang presensya. Ang dilim ay napalitan ng liwanag. O, tingnan po ninyo. Nagkaroon kasi ng pag-asa. Ang liwanag kasi, simbolo niyan, pag-asa. Di ba? Ang Galilea ay kilala noon bilang isang lupaing malayo sa sentro ng pananampalataya. Madalas sinahamak, nilalayuan, itinuturing na marumi. Outcast pala sila ng mga panahon na yan. Mga walang kumakandili, ayan, walang umaaruga. Ibig sabihin, walang mga patutunguhan ng buhay, mga pariwara. O, maaaring ganun. Pero nung dumating si Jesus, may umaruga, may kumandili sa kanila, ang ating Panginoon. Inahamak sila, pinipintasan, nilalayuan. Maaaring ikaw, tayo ngayon. Maaaring pinipintasan, hinahamak, nilalayuan, walang kumakausap, binabaliwala. Huwag kang mag-alala. Darating ang liwanag ng ating Panginoon sa iyong buhay para ikaw ay kalingain. Katulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang bayan o sa dalawang bayang ito na kanyang pinuntahan. Ngunit dito unang lumaganap ang mabuting balita. Dito nagsimulang magningning ang liwanag ng Mesiyas. Sa madaling salita, ang Diyos ay madalas nagpapakita sa mga lugar, sa mga taong hindi inaasahan. Totoo yun eh. Yes. Minsan sumasagip talaga ang Diyos, ang Panginoon, sa mga panahong hindi natin inaasahan. Hindi natin alam, nandiyan na pala yung tulong, inaabot na sa atin. Ang kailangan lang natin tanggapin at paniwalaan. Ganyan din sa ating buhay, may mga pagkakataong pakiramdam natin ay nasa Galilea tayo. Malayo, walang pumapansin, at tila walang saysay. Pakiramdam mo ba ito? Kung nararanasan mo ito, huwag kang mag-alala. Darating ang tulong ng ating Panginoon. Bakit? Kakampi siya ng mga naaapi. Kakampi siya ng mga binabaliwala. Kakampi siya ng mga winawalang halaga. Kakampi siya ng mga sa kanya umaasa. O, di ba? Ngunit, ang mabuting balita ay ito. Hindi nakaligtaan ng Diyos ang mga taong nasa kadiliman. Sa halip, doon siya nanatili. Sa ating mga kahinaan, sa ating mga karamdaman, sa ating mga iniiyakan ng lihim, ay naroon siya. Para bagang sinasabing, sa mga nagdadalamhati, sa mga pinabayaan, sa mga walang umaaruga, nandoon siya, dumarating siya, nagbibigay siya ng tulong. Pagnilayan kung anong bahagi ng iyong buhay ang tila Galilea. Dalhin ito sa panalangin at hayaang maliwanagan ito ng pag-ibig ni Jesus. So, ano ba ang mga Galilea ng iyong buhay? Ano ang sabi? Dalhin natin sa panalangin sa ating Panginoon. Bakit? May tiyak na tulong na manggagaling sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ng aking lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Maganda ang boses ko ngayon.